Paunti na ang mga Kristiyano sa gitnang silangan. Hindi ito aksidente, planado at epektibo ito. Isang Islamistang kasabihan ang ilang dekada ng ibinubulong. Una, ang mga tao ng Sabado, pagkatapos ang mga tao ng Linggo. Ang mga tao ng Sabado ay ang mga Hudyo, ang mga tao ng Linggo ay ang mga Kristiyano. Makikita sa mga numero na totoo ang kasabihang ito. Noong 1902 tinatayang 25% ng populasyon sa gitnang silangan ay Kristiyano. Sa 2026, mas mababa na sila sa 4%. Mga sinaunang komunidad na mas matanda sa karamihan ng bansang Europeo ay nabura sa loob ng isang henerasyon. Pagpatay ng lahi, malawakang pagpapaalis, legal na diskriminasyon at pagsakal sa kultura. Sa kabila ng sinasabi ng ilang kanluraning komentarista gaya ni Tucker Carlson, hindi Israel ang sanhi ng ganitong pattern. Sa katunayan, exception ito. Habang lumalakas ang mga Islamistang kilusan sa rehiyon at mundo, Kristiyano ang laging kabilang sa mga unang target. Kung di mo pinaniniwalaan ang balita, paniwalaan mo ang kasaysayan. Dahil sa kasamaang palad, ang kasaysayan ay hindi lang isang kwento. Isa itong babala para sa ating lahat. Kung hindi natin nauunawaan ang nangyari sa Kristyanismo sa gitnang silangan at ilang bahagi ng Afrika, hindi natin mapapansin ang mga pattern na inuulit at ang balak nilang gawin sa kanluran. Paano halos nawala ang Kristyanismo sa gitnang silangan? Kailangan natin itong pag-usapan dahil hindi ito tinatalakay ng media. Ito ang Mia Kesha JNS TV. Simulan na natin. Isipin mo ang pintuan sa tahimik na komunidad sa Mosul, Iraq, na pagmamay-ari ng isang pamilya sa loob ng maraming siglo. Mga katutubong Asiryo sila na nagsasalita ng Aramaiko, wika ng kanilang mga ninuno bago dumating ang Imperyong Romano sa kanilang lugar. Noong tag-init ng 2014 may isang lalaki na may dalang spray paint na lumapit sa pintuang iyon. Ipininta niya ang isang letrang Arabe, Nun. Ibig sabihin nito ay Nasrani, Nazareno, Kristiyano. Kapag nakita ng pamilya ang marka, binibigyan sila ng ISIS ng ultimatum na hindi pa naririnig sa loob ng isang milenyo. Magpalit ng relihiyon, magbayad ng napakabigat na buwis para sa mga hindi naniniwala o ikaw ay papatayin sa pamamagitan ng espada. Sa isang weekend lang, nabura ang Kristyanismo sa isa sa pinakalumang sentro nito sa Iraq. Nasamsam ang mga bahay, tumakas ang mga pamilya nang naglalakad patungo sa disyerto na walang dala at nilapastangan ang mga simbahan. Noong 1904, may higit sa 1 milyong Kristiyano sa Iraq. Noong 2013, 500,000 na lang. Ngayon mas mababa na sa 150,000 at ang kwentong ito, sa kasamaang palad, ay hindi isang nag-isang pangyayari. Buod ito ng nangyari sa Kristyanismo sa gitnang silangan nitong nakaraang siglo. Magsimula tayo sa simula dahil sa tingin ng karamihan, ang gitnang silangan ang sentro ng Islam at tama sila ngayon. Pero ang hindi alam ng karamihan ay bago pa man umiral ang Islam, ang Kristyanismo na ang naging matibay na sandigan ng buong rehiyong ito. Ang Armenia, hindi Roma, ang unang bansang tumanggap ng Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon ng Estado. Ang paglipat ng karamihan mula Kristiyano tungo Muslim ay hindi agad nangyari. Tumagal ito ng 500 taon ng matinding presyon matapos ang unang marahas na pananakop ng Islam. Sa paglipas ng panahon, lumakas ang kapangyarihan ng Islam, ngunit nanatili pa ring marami ang mga Kristiyano na naninirahan dito. Sa panahong ito at sa loob ng daan-daang taon, sila ay naging pangalawang uri ng mamamayan sa gitnang silangan. Nagbabayad sila ng jizya na buwis sa mga Muslim, ngunit namumuhay sila sa bahagyang kapayapaan. Ito ay sa ilalim ng tinatawag na dhimmi system. Namumuhay sila sa isang protektadong kalagayan ng hindi pagkakapantay-pantay, ibig sabihin, mas mataas ang mga Muslim at mas mababa ang mga Kristiyano, napakalakas ang imperyong Islamiko, kaya't may kasunduan sa pagitan ng dalawang relihiyon. Ngunit malaki ang nagbago pagpasok ng ika-20 siglo nang mapalitan ang lumang relihiyosong kasunduan ng marahas na etnikong nasyonalismo. Ito ang unang pag-ugoy ng pendulum na naging kilalang paraan kung paano tinrato ang mga Kristiyano sa gitnang silangan. Ang JNS International Policy Summit sa taong 2026 ay gaganapin mula ika-15 hanggang ika-17 ng Abril sa Waldorf Astoria, Jerusalem. Magparehistro ngayon sa jnsummit.org at gamitin ang coupon code na JNSTV, iyon ay JNSTV, isang salita, para makakuha ng 20% diskwento sa lahat ng ticket. Di na ako makapaghintay makita ka sa Jerusalem. Ano nga ba talaga ang nangyari? Ang Imperyong Ottoman ay malapit nang bumagsak at may paparating na pagbabago sa pandaigdigang kaayusan. Desperadong pinapatunayan ng mga bansa ang kapangyarihan kaya nauuwi sa karahasan. Halimbawa ang Turkey na sinusubukang buuin muli ang sarili mula sa bumabagsak na Imperyong Ottoman. Panahon ito ng Young Turks. Isang kabalintunaan, pamilyar din ang pangalang ito mula sa isang sikat na left-wing na palabas sa Amerika. Ang mga Young Turks ay sekularista at nais ibalik ang kaluwalhatian ng Turkey.
Para magawa ito, nagsagawa sila ng 3 panig na genocide sa Armenia, Turkey at Greece kung saan milyon-milyon ang pinatay dahil hindi sila mga Turko. Hindi madalas mapag-usapan ang kwentong ito, pero isa ito sa pinakamalalalang bahid ng makabagong kasaysayan. Ang mga biktima ng genocide, kabilang ang mga Kristiyano, ay tinuring na banta sa kapangyarihan ng mga Turko. Mas malalim pa dahil ang naiiba ay di lang nakikitang banta kundi dahilan ng kabiguan ng bansa. Kaya kailangang alisin kahit ano pa mangyari. Siyempre, hindi rin ligtas dito ang mga Hudyo at sa panahong ito may bagong pamantayan na naitatag. Hindi naman talaga bago pero parang mas pinagtibay lang ang tono nito. Ang pagbibintang sa minorya ay nangyayari kapag sinisisi sila sa kabiguan ng bansa sa ekonomiya o militar at itinuturing na kailangang alisin sila para linisin ang bansa. Mga Hudyo, Kristiyano, Kurdo, kahit sino pa. Gaya ng mga Young Turks ng Ottoman na tinarget ang mga minorya para patunayan ang pangingibabaw, ginamit din ng bagong malayang Iraq ang Simili Massacre laban sa mga Kristiyanong Asiryo para ipakita ang pangingibabaw ng mga Arabo. Parehong-pareho ang naging kwento, pero noong 1933 at ito ang simula ng pag-ugoy ng saloobin laban sa mga Kristiyano na siyang naging kwento nila sa nakaraang 100 taon. May mga massacre, ngunit mas pinansin ng mundo ang mga digmaang pandaigdig na kalaunan ay natapos. Dahil dito, nagbago ang gitnang silangan habang sinusubukan ng mga bansang kanluranin na makuha ang bahagi nila sa lupa. Pinunit ang lumang mapang Ottoman kaya nabuo ang mga bansang Syria, Iraq at Lebanon. Habang hinahanap ng mga bagong bansa ang lakas nila, maraming Kristiyano ang pinapatay nila para rito. Bakit? Ngayon, sumapit na ang bagong panahon at ito na ang panahon ng mga sekularista. At hindi eksaktong kaayon doon ang Kristyanismo. Dito tayo dadako sa ikalawang pag-ugoy ng pendulum. Imbes na pamumuno ng Islamistang sultan, marami sa mga bagong bansa ang tumingin sa kanluran para sa ibang direksyon. Sekularismo ang naging layunin. Hindi dahil gusto ng lahat, kundi dahil maraming bagong diktador militar ang nag-uutos nito dahil alam nilang malaking problema ang relihiyon. Naniniwala sina Nasser sa Ehipto at mga Baatista sa Syria at Iraq na ang relihiyon ang dahilan ng pagkaatrasado ng rehiyon. Gusto nilang sumabay sa bagong panahon at para sa mga Kristiyano, parang lifeline ito. Iniisip nila na kung secular na ang estado, hindi na mahalaga kung Kristiyano sila. Hindi na sila dhimmi o ikalawang uri, mamamayan na lang. Sa bagong pagkakaisang ito, nabuo ang terminong Arabismo. Ang punto ay ang pangunahing pagkakakilanlan ay hindi Muslim o Kristiyano, kundi pagiging Arabo. Pamilyar ka pa rin dyan ngayon kung saan madalas marinig ang mga tao na tinutukoy ang Kristiyanong Arabo o Muslim na Arabo sa gitnang silangan. Ilang panahon din itong gumana. Noong dekada 50 hanggang 70 nangingibabaw ang mga Kristiyano sa pamahalaan, sining at militar. Sila ay mga propesor at mahalagang bahagi ng Arab Renaissance. Ngunit narito ang malaki nilang pagkakamali. Dahil marami sa kanila ang iniuugnay ang kanilang kinabukasan sa mga diktador na nagpasok ng sekularismo, umaasang mapipigilan ang Islamization, inakala nila na masasawata ang mga Islamist. Nang humina ang mga rehimeng iyon, bumalik ang agos na may paghihiganti. Ngayon, nangyayari na ito at papasok tayo sa ikatlong yugto. Kahit mukhang cosmopolitan ang mga kalsada sa mga republika ng gitnang silangan, nabigo ang mga secular na rehimen sa pagtupad ng kanilang mga pangakong kaunlaran. Natalo sila sa digmaan, humina ekonomiya, at nagtanim ng galit ang tao. Sa gitna ng kabiguan, lumitaw ang isang bago ngunit napakalumang solusyon, politikal na Islam. Nagbago ang mga sigaw sa kalsada mula sa pagkakaisa ng mga Arabo tungo sa Islam ang solusyon, at alam mo na ang nangyari sa mga bansa tulad ng Iran. Kumakalat na muli ang Islamization. Kapag nawala ang secular na pangarap sa gitnang silangan, lalong nalalantad ang mga Kristiyano. Dekada silang nagkunwaring Arabo para makibagay, pero ang bagong kilusan ay walang pakialam dahil mas mahalaga ang teolohiya at hindi tugma ang Kristyanismo sa Islam. Islamikong dominasyon na ang laro ngayon. Sa loob ng 50 taon ang mga Kristiyano ay inuusig dahil sa kanilang pamumuhay. Matagal nang wala ang mga Hudyo sa mga bansang ito. Pinalayas sila noong dekada 40 at 50 at nagsilbi silang parang kanaryo sa minahan, katulad ng nakikita natin ngayon. Pero hindi pinansin ng mundo ang babala. Ngayon ang pag-uusig ay nakatuon na sa natitirang iba. Tinitingnan ang mga Kristiyano bilang natira mula sa nabigong sekular na panahon at ahente ng kanluran. Hindi lahat pinalayas, ngunit marami ang napilitang mamuhay sa mahirap na kalagayan na nagdadala sa atin sa kasalukuyan. Hindi na ito aralin sa kasaysayan. Ito na ang ating realidad ngayon. Ang 2,000 taong kasaysayan ay halos nabura sa loob ng 1 siglo.
Nagsimula bilang mamamayang nasa ikalawang uri na sundan ng genocide, huwad na sekularismong alyansa, tapos bumalik ang Islamisasyon at halos pinaalis ang mga Kristiyano. Noong taong 1904, mayroong 20 hanggang 25% ng mga Kristiyano sa gitnang silangan at ngayon nahihirapan na lang manatili sa 4% ang bilang na iyon. Ang matinding pagbagsak ay hindi lang dulot ng mga genocide, kahit karamihan dito ay gawa ng mga Islamist o nasyonalista sa paglipas ng panahon. Maraming dahilan tulad ng pangingibang bansa. Bakit manatili kung hindi mo malayang maisabuhay ang relihiyon mo? Linawin natin. Maraming Kristiyano ang ayaw umalis at nananatili, ngunit unti-unti silang pinaaalis at ginagawang miserable ang buhay nila sa kanilang bansa. Hindi tinanggap dito ang ideya ng kalayaan sa relihiyon. Bumalik ang mga batas na halos imposibleng magpatayo ng simbahan, lalo na ang magpaayos nito o magpatotoo ng pantay-pantay sa korte. Ang mga anak mo ay binubuli, ang negosyo mo ay binoboykot, at hindi kailanman ginagarantiyahan ng Estado ang iyong kaligtasan dahil ikaw ay itinuturing na traidor kahit pa pinapayagan kang manirahan sa parehong nasasakupan. Hindi lang naman sa pamamagitan ng espada o pagpapaalis, tulad ng nangyari sa mga Hudyo, nawala ang mga Kristiyano sa gitnang silangan, kaya naman marami pa rin sa kanila ang naroroon. Nawala sila dahil sa kulturang kumitil sa kanilang kalayaan sa relihiyon. Sa Lebanon, makikita mo ang pinakamasakit na uri ng pagnanakaw dahil ito lang ang sadyang ginawang kanlungan. Noong dekada ng 1920, naging malaking exception ang Lebanon nang iguhit ang mga hangganan. Isang bansa na may 53% Kristiyanong mayorya para sa mga nagsisimba tuwing linggo na magkaroon ng tahanan at hindi maging ikalawang klaseng dhimmi. Tinagurian itong Switzerland ng gitnang silangan, sentro ng banking, sining at kalayaang intelektual, ngunit sa huli ay winasak ng mga pangyayari ng ika-20 siglo dahil sa 15 taong digmaang sibil at pag-angat ng Hezbollah, isang Islamist militia na suportado ng Iran at bumuo ng estado sa loob ng estado, naranasan ng komunidad ng Kristiyano ang pagsakop sa kanilang tahanan sa kultura at politika. Ito ang tamang termino sa pananakop. Ngayon, naglaho na ang mayorya. Bumagsak ang bilang ng Kristiyano sa halos 33% ng populasyon at ang pagnanakaw ay hindi lang isang massacre gaya ng sa Armenyo, kundi sistematikong pagwasak ng pag-asa. Dahil dito, napilitan ang karamihan sa mga edukadong pamilya na lumipat sa kanluran, patunay na hindi kinaya ng bansang Kristiyano ang matinding presyon ng nakapaligid na monokultura ng Islamipikasyon. Ang Syria ay isa pang malungkot na halimbawa kung paano ang mga diktador na nagbibigay ng kanlungan sa mga Kristiyano ay pansamantala lamang at nang magsimulang lumakas ang ISIS, hindi na nila itinuring na kapitbahay ang mga ito. Noong 2011 pinapili ang mga Kristiyano magpalit ng relihiyon, magbayad ng buwis, o mamatay. Sa loob ng 10 taon, halos kalahati ng 1.5 milyong Kristiyano ang nawala. Sa Turkey, ito ang matinding halimbawa ng ganap na paglilinis. Ito ang puso ng Imperyong Byzantine, isang lupain na may 25% Kristiyano, mahigit isang siglo na ang nakalipas. Dahil sa genocide ng mga Young Turks at sumunod na pagpapalitan ng populasyon, planadong tinanggal ang katutubong Kristiyanong pundasyon. Ngayon, 79.7% Muslim na ang Turkey. Bagaman sinasabing sekular ang republika, kinuha ng Estado ang libu-libong ari-arian ng simbahan at ipinagbawal ang pagtuturo o pagsasanay ng mga bagong pari. Para sa natitirang ilan, hindi sila kinikilalang mamamayan at itinuturing na pangalawang klase na problema. Ang Iran ang lugar ng pinakamarahas na pag-ugoy ng pendulo sa makabagong kasaysayan. Bago ang revolusyon noong 1979 kinikilala at maunlad ang mga Kristiyano sa Iran, ngunit nangyari ang Islamikong revolusyon, bigla silang naging target. Ngayon, kahit may simbolikong upuan sila sa parlamento, bawal magsagawa ng serbisyo sa simbahan gamit ang pambansang wika. Ang mahuling nagbabahagi ng pananampalataya ay maaring makulong ng ilang taon dahil sa krimeng laban sa pambansang seguridad. Isa itong kultura ng lubos na pagmamanman, kung saan ang layunin ng Estado ay hindi lang pamahalaan ang mga Kristiyano, kundi tiyakin na hindi sila kailanman lalago. At syempre, nandyan ang Ehipto na may pinakamalaking Kristiyanong komunidad sa gitnang silangan, pero anino na lang ito ng dati. Pareho pa rin ang kwento. Nariyan ang mga Koptiko na siyang orihinal na katutubong tao ng lupaing iyon. Napilitang mamuhay sila sa sistematikong diskriminasyon. Mula halos 20% ng populasyon ngayon ay 10% na lang umiiral sa ilalim ng mahigpit na batas, kung saan halos imposibleng magkumpuni ng simbahan o makakuha ng pantay na hustisya. Hindi palaging massacre ang nagpapakita ng galit laban sa isang relihiyon. Ang kulturang ito ng pagiging pangalawang uri ang nagtutulak sa pinakamagagaling at matatalino na maghanap ng kinabukasan sa ibang bansa. Ibig sabihin, hindi sa pilitang pagpapaalis.
Ang mga Kristiyano sa gitnang silangan ay nakaranas ng matinding kalupitan sa nakaraang siglo bukod pa sa kawalan ng kalayaan sa relihiyon. Sandali, pag-usapan natin ang mga bansang walang kasaysayan ng Kristiyano gaya ng Saudi Arabia at Qatar dahil doon makikita ang ibang uri ng pagnanakaw. Milyon-milyong Kristiyano, karamihan manggagawa mula India at Pilipinas, ang naninirahan doon at nagpapatakbo ng ekonomiya. At sinabi ko bang manggagawa, ang ibig kong sabihin ay mga alipin. Pero wala talagang kalayaan sa relihiyon doon. Sa Saudi Arabia, 100% na ilegal ang magtayo ng simbahan o kahit magdasal sa publiko. Walang opisyal na bahay-sambahan sa kaharian, kaya palihim silang sumasamba sa mga house church. Maaaring magdulot ng deportation o aresto ang pag-angkat ng maraming Biblia o pagsusuot ng krus sa publiko. Binibigyang katwiran ito ng monarkiya ng Saudi sa pamamagitan ng pagbanggit sa isang tradisyon na nagsasabing hindi maaaring magkasabay na umiiral ang dalawang relihiyon sa Arabian Peninsula. Ito, sa totoo lang, ang tinuturing na bagong matalik na kaibigan ng Amerika, isang bansang ipinagdiriwang ang kalayaan sa relihiyon at syempre itinayo sa Kristyanismo. Hindi nila papayagan na ipakita mo ang relihiyon mo sa pananamit o magkaroon ng lugar para magdasal. Sa Qatar, medyo mas maayos ang estado kumpara sa Saudi Arabia. Pinapayagan nila ang pagsamba, pero sa isang compound lang na may pader sa labas ng lungsod, malayo sa mata ng publiko, at oo, parang tunog ghetto talaga. Gusto nila ang lakas paggawa ng mundong Kristiyano, pero ayaw nilang kilalanin ang kalayaan o pagiging lehitimo ng Kristiyano. Gusto nilang magmukhang mas moderno at global kaysa Saudi Arabia, pero nananatili pa ring may paghihiwalay batay sa relihiyon ang kalayaang iniaalok nila. Katulad sa Saudi, ang kalayaang ito ay para lang sa mga dayuhan. Ang isang mamamayang Qatari na magpalit ng relihiyon at maging Kristiyano ay maaring kasuhan ng apostasya na may parusang kamatayan. Bakit nga ba natin pinag-uusapan ang malulungkot na kasaysayan dito sa gitnang silangan? Dahil ibinabalik tayo nito sa Israel at sa isang patuloy na debate na sa kasamaang palad ay lumala nitong mga nakaraang buwan. Sa kabila ng sinasabi ng mga tulad ni Tucker Carlson, sa Israel, ang population ng mga Kristiyano ay talagang lumago sa nakalipas na 100 taon at gusto kong maging tumpak at ikwento ito ng tama dahil may malaking pagkakaiba na dapat tandaan at ito ay isang pagkakamali na madalas gawin ng mga tao. Sa Israel, hindi lang isang lugar ang tinutukoy kapag usapang Kristiyano. Dalawang magkaibang cultural at legal na realidad ang kinakaharap. Makikita sa mapa ng banal na lupain ang nakakagulat na pagkakahati ng datos. Ito ay perpektong halimbawa ng pendulum na binabanggit natin na hindi naman talaga tumutukoy sa gitnang silangan kundi sa mentalidad ng mga Islamista. Kita mo, sa loob ng Israel, sa ilalim ng batas ng Israel, ang komunidad ng Kristiyano ay nakaranas ng tuloy-tuloy na paglago taon-taon. Noong 1948 may humigit kumulang 34,000 Kristiyano sa bagong estado. Ngayon, umabot na ang bilang na iyon sa mahigit 185,000, hindi lang ito mga dayuhan. 75% ng Arabong Kristiyano ay ganap ng bahagi ng lipunan, nagsisilbing mahistrado ng Korte Suprema, namumuno sa medikal na departamento at nakakamit ang pinakamataas na edukasyon sa bansa. At para sa lahat ng nagsasabing bumaba ang porsyento, iyon ay dahil dumami talaga ang mga taong lumipat sa Israel kaya hindi umabot sa parehong dami ang mga Kristiyano kumpara sa mga Israeli dahil ganoon gumagana ang porsyento. Gayunpaman, sa ilalim ng Palestinian Authority ng mga Islamistang grupo at Hamas, ang kwento ay halos kapareho ng nakikita nating karaniwan sa rehiyon, ang unti-unting pagkawala ng mga Kristiyano. Sa Bethlehem, halimbawa ang lungsod kung saan ipinanganak si Jesus, 86% ay mga Kristiyano noong 1950. Ngunit matapos ang mga dekada sa ilalim ng autoridad ng Palestina, bumagsak ito sa halos 12%. Sa Gaza, sa ilalim ng pamumuno ng mga Islamista ng Hamas, halos tuluyan ang nawala ang komunidad. At hindi ito ginawa ng IDF. Ang population na 5,000 noong 2005 ay mas mababa na ngayon sa 1,000. At kapag naririnig mo ang mga kwento ng mga simbahan na inaatake, halos palaging ang mga gumagawa nito ay mula sa mga Islamista. Hindi naman misteryo ang dahilan ng pagkakahiwalay na ito. Tungkol ito sa legal na proteksyon ng demokrasya kumpara sa Islamistang puwersa na naniniwala sa pag-agaw ng kapangyarihan. Sa Israel, ang kalayaan sa relihiyon ay karapatang nakasaad sa batas at pinoprotektahan ng Korte Suprema, hindi pabor mula sa diktador. Hindi kailangang sumugal sa sekularismo ang mga Kristiyano o magpanggap para mabuhay o magbayad ng buwis sa amin mga Hudyo.
Maaari nilang patunugin ang kanilang mga kampana sa simbahan, turuan ang kanilang mga anak sa mga Kristiyanong paaralan, at mamuhay bilang pantay na mamamayan sa ilalim ng batas na hindi iniintindi ang kanilang teolohiya. Protektado ang kanilang mga simbahan at makasaysayang lugar. Sa Gaza, nabigo rin ang secular na pagsubok ng autoridad ng Palestina gaya sa Syria at Iraq. Habang humina ang sekular na pamumuno ng Palestino, lumakas naman ang Islamista. Ang mga Kristiyano roon ay nakararanas ng mabagal na pagdurusa gaya sa Ehipto, panlipunang presyon, diskriminatoryong batas sa lupa, at kulturang unti-unting itinuturing silang dayuhan sa sarili nilang tahanan. Ito ang hindi komportableng katotohanan na balang araw ay kailangang harapin ng mundo. Ang mga Kristiyano ay kaaway ng mga Islamista, tulad din ng mga Hudyo, ngunit ang mga Hudyo sa Israel ay malayo sa pagiging kaaway ng mga Kristiyano. Sa karamihan ng gitnang silangan, inuusig, pinapatay at ipinatapon ang mga Kristiyano, pero sa Israel umunlad sila. Pinangalagaan ang mga relihiyosong monumento at kasaysayan, at bagamat Israel ay estadong Hudyo, bukas itong tinatanggap ang mga Kristiyano ng maayos. Hindi ako nandito para kumbinsihin kayong maging kaibigan ng Israel. Nasa inyo ang desisyon. Nakakalungkot makita kamakailan na ang mga Kristiyano at Katoliko ay tumatalikod sa Israel dahil sa impluwensya ng mga kampanya ng parehong mga Islamistang umuusig sa kanila. Sa maraming paraan, pareho lang ito sa kwento ng kaliwa. Alam na natin ang estratehiya ng Islamistang media. Tinitingnan nila ang lipunang gusto nilang sirain at hinahanap ang pinakamalakas na entidad. Nagkukunwari silang nakikipagkaibigan sa kanila sa pag-asang ang entidad na iyon ang gagawa ng paraan para sirain ang mga alyansang nagpapatibay sa bansang iyon. Iyan ang sinusubukan nilang gawin ngayon sa mga Kristiyano at mga Hudyo. Naiintindihan nila na ang pagkakaisa ng mga Kristiyano at Hudyo ay isang malakas na puwersa laban sa Islamization. May dahilan kung bakit todo kayod ang media sa paghahanap ng mga boses na susuporta sa kanila tulad ni Tucker Carlson, binabayaran pa sila para matiyak na lumayo ang mga Kristiyano sa tanging tunay nilang kaibigan sa gitnang silangan. Alam mo na halos hindi binabalita ng media ang mga kwento ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Ang mga nangyayari sa buong Africa at Nigeria ay halos hindi nila pinapansin. Gaya rin ito ng karamihan sa mga kwentong napag-usapan natin ngayon. Alam mo ba kung anong kwento ang napapansin? Kwento tungkol sa gwardiya at genocide na itinutulak ng parehong grupo na alam na nagsasama ang Kristiyano at Hudyo bilang malakas na kalaban sa Islamisasyon. Ang kwento ng mga Kristiyano sa gitnang silangan at ang islogang una ang mga tao ng Sabado at sunod ang mga tao ng Linggo ay mahalagang aral para sa mundo. Hindi mo na kailangang lumayo para makita ang kanilang plano at tandaan na bago ang pananakop ng Islam, Kristiyano ang mayorya sa mga lugar na ito, tulad ng kanluran ngayon. Pinag-aaralan natin ang kasaysayan dahil nandito ito para turuan tayo ng isang bagay at kailangan natin itong matutunan dahil ang aral nito ay malungkot at ang kwento ng mga Kristiyano sa gitnang silangan ay nakakalungkot. Pero sa panahon ng kadiliman, kailangan mong hanapin ang liwanag at subukang matuto mula rito. Ngayon mga kaibigan, ang liwanag ay ang Israel. Ako si Ira K ng JNS TV. Hanggang sa susunod.